Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang na-dismiss without honor from the service matapos mapatunayang may seryosong pagkukulang sa mandatory pre-departure inspection kaugnay ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Tinukoy ng Coast Guard ang kabiguan na gumawa ng independent verification sa aktual na bilang ng mga pasahero at wastong dokumentasyon ng load line markings ng barko, mga kritikal na hakbang para sa kaligtasan sa paglalayag. Bukod dito, may iba pang tauhan ang pinarusahan. Isang petty officer ang ibinaba ang ranggo, habang 2 opisyal sa Zamboanga ang sinuspinde ng 1 taon nang walang sahod at inatasang sumailalim sa retraining sa tamang pamantayan ng inspeksyon at pamamahala. Ayon pa kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, hindi kinukonsinti ng ahensya ang anumang paglabag sa maritime safety standards at patuloy nilang paiigtingin ang inspeksyon at pagsasanay ng mga tauhan. Batay sa pinakahuling tala, umabot na sa 65 ang nasawi, 293 ang nakaligtas at 14 ang nawawala matapos lumubog ang barko sa karagatan ng Basilan noong January 26. Halos naalisan na ng mga pwesto sa komite si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang sunod-sunod niyang pagliban sa Senado simula Nobyembre 2025. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na almost all ng kanyang committee memberships ay napalitan na, alinsunod sa umiiral na tuntunin ng kapulungan. Sa ilalim ng Section 23, Rule 11 ng Senate Rules, ang 5 magkakasunod na hindi maipaliwanag na pagliban sa committee meetings ay maaaring magresulta sa pagkawala ng regular na membership. Pinalitan siya ni Joel Villanueva sa Senate Committee on Justice and Human Rights at Robin Padilla sa Blue Ribbon Committee naman. Sa Marso 4 magpupulong sa executive session ang Senate Committee on Ethics and Privileges sa pamumuno ni Senator J.V. Ejercito upang simulan ang pagbusisi sa ethics complaint ng grupong pinangungunahan ni Shelo Magno na kumukwestiyon sa matagal na pagliban ng Senado. 2 linggo na lamang bago ang March 13 deadline ng amnestiya para sa mga kasapi ng CPP, NPA, NDF, ngunit 117 na aktibong NPA pa rin ang naitatala sa Eastern Visayas ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU. Ayon kay Colonel Rico Amaro ng Joint Task Group Tacloban at Vice Chair ng Local Amnesty Board, mas pinaigting ang impormasyon sa mga natitirang rebelde at kani-kanilang pamilya. Sa ilalim ng Proclamation 404 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang amnestiya ang magbabalik ng kanilang civil at political rights. Mula 2024, 610 applications na ang natanggap. Habang hinihintay ang desisyon, binibigyan ng aplikante ng Safe Conduct Pass, pansamantalang proteksyon laban sa pag-aresto. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.